Sa isang maliit na barangay sa probinsya ng Quezon, nakatira ang 13 taong gulang na si Ronron. Tanging ang lolo Doro niya ang kasama niya sa kanilang maliit na kubo na nakatayo malapit sa sementeryo. Ang namayapang ama ni Ronron ay isang sepulturero, kaya naman yun din ang naging trabaho niya matapos niyang huminto sa pag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Ang lolo Doro ni Ronron ay kilalang manggagamot sa kanilang lugar. Karamihan ng tao sa lugar nila ay kay Lolo Doro lumalapit kapag merong nararamdamang kakaiba ang mga ito sa katawan. Isang tanghali, pagod na umuwi si Ronron sa kanilang kubo. Pawisan ang mukha niya at bahagya siyang hinihingal. Agad siyang sumalok ng tubig sa lumang banga at uminom. Maya-maya pa ay pumasok si Lolo Doro na may dalang mga halamang gamot. Kumusta ang paglilibing niyo, Ronron? Mukhang pagod na pagod ka yata. Kakatapos lang po, Lolo Doro. Dalawa lang po kasi kami ni Kuya Emong na sepulturero kaya nahirapan po kami. Magpahinga ka muna. Mamayang hapon yata maglilibing ulit kayo eh. Mamaya na lang po ako magpapahinga. Ay, oo nga po pala, Lolo. Ito po yung kinita ko ngayon. Kayo na po muna magtabi ah. Nagtabi na rin po ako para sa gamot nyo. Kinuha ni Lolo Doro ang pera na may halong lungkot sa kanyang mga mata. Pasensya ka na, Apo. Kung nagtatrabaho ka sa mura mong edad, dapat ay ako nagtatrabaho para sa ating dalawa. Lolo, naiintindihan ko naman po. Ayos lang po sa akin. Saka, kumikita rin naman po kayo kahit paano sa panggagamot nyo eh. Malaking bagay na po yun. Dapat ay nag-aaral ka at naglalaro. Hindi naglilibing na mga patay at nagbabantay ng puntod. Hindi mo dapat pasan ng ganitong klase ng responsibilidad sa edad mo ngayon. Lolo, masaya naman po ako sa pagiging sepulturero ko eh. Wala po kayong dapat na ipag-alala sa akin. Ay oo nga pala, bibili lang po ako ng bigas ha. Wala na po kasi tayong bigas para makapagsaing na rin po tayo. O sige. Basta't mag-iingat ka lang, Apo. Lumabas na si Ronron ng kanilang kubo at naglakad papunta sa tindahan. Ulila na siya mula nung 5 taon pa lamang siya. Namatay ang kanyang ama't ina dahil sa malubhang sakit. Dahil siya ang bunsong anak at ang mga nakatatanda niyang kapatid ay may kanya-kanya ng buhay, ay naiwan siya sa pangangalaga ni Lolo Doro. Kaya siya napunta sa pagiging sepulturero ay dahil yun lang ang trabahong alam niyang kaya niya, dahil palagi siya noong nanonood sa tatay niya sa trabahong yun nung buhay pa ito. Maraming natutunan si Ronron sa pagiging sepulturero, gaya ng paghuhukay ng paglilibingan, pag-aayos at pag-aalaga ng puntod. Sa murang edad, walang ibang pangarap si Ronron kundi ang kahit paano ay umangat sila sa buhay ni Lolo Doro. Nais niyang magkaroon ng maginhawang pamumuhay ang kanyang lolo bago man lang ito mawala. Ngunit sa sitwasyon nila ngayon, tila malayo pa siya sa pangarap na yon. Matapos bumili ng bigas, ay naglakad na si Ronron pabalik sa kanilang bahay. Sa paglalakad niya, ay sinalubong siya ni Emilio, ang matalik niyang kaibigan. Nakangiti ito at mukhang puno ng enerhiya. Ronron! Tara, laro tayo ng arcade. May bagong laro ngayon dun oh. Nako, pasensya ka na Emilio ah. Kailangan ko pang magluto ng panghalian namin ni Lolo Doro eh. Saka wala akong sobrang pera para maglaro ngayon. Sa susunod na lang na araw. Sus, ikaw naman oh. Nakita ko kanina na naglilibing kayo. Imposibleng wala kang pera. Emilio, napunta na kagad sa pagkain at gamot ni Lolo Doro yun. Hayaan mo, kapag may sobra akong pera, ako pa manlilibre sa'yo. Alaga lang ha. Kapag ako hindi mo nilibre, pababangunin ko mga patay sa sementeryo tapos ipapaila kita sa kanila sa ilalim ng lupa. Bahagyang natawa si Ronron sa biro ni Emilio. Maya-maya pa ay napansin ni Ronron na nakatingin si Emilio sa medalyong nakasabit sa leeg. Hahawakan sana ni Emilio ang medalyon pero agad niyang tinapik ang kamay ni Emilio
bago pa nito mahawakan ang medalyon. Aray ko naman! Bakit ba ayaw mong ipahawak sa akin yung medalyon mo? Eh kasi, hindi ka marunong makaintindi, Emilio. Hindi ba dati ko pa sinabi sa'yo na bawal hawakan ng kahit na sino ang medalyon ko? Hindi lang ikaw ang bawal lumawak dito, kundi lahat. Bakit naman? Ano bang meron sa medalyon na yan? Saglit na tumingin si Ronron sa paligid bago sinagot si Emilio. Siniguro niya na walang ibang makakarinig sa sasabihin niya. Kasi, sabi ni Lolo Doro, mawawalan daw ng bisa ang kapangyarihan nito kapag hinawakan ng iba. Ano ka mo? Kapangyarihan? Anong kapangyarihan meron ng medalyon mo? Kaya ka bang paliparin yan? O baka magiging kasing lakas ka ni Superman? Hindi, ano ka ba? Walang ganun. Proteksyon ko to laban sa mga masasamang espiritu at sa mga iba pang elemento na maaaring manakit sa akin. Mabuti pa ikaw, meron kang ganyang proteksyon. Pero sa tingin ko, kailangan mo talaga niyan eh. Kasi malapit ang bahay niyo sa sementeryo eh. Nakakatakot kaya ron. Hindi naman nakakatakot sa sementeryo, Emilio, kasi mga patay na naroon. Mas nakakatakot pa rin ang buhay na tao kasi may kakayahan pa sila na gawan tayo ng hindi maganda. Eh di dapat pala eh, pangontra sa tao ang ibinigay na medalyon ni Lolo Doro sa'yo. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Sa dami ng kinalaban ni Lolo Doro na espiritu at kung ano-ano pang elemento, sabi niya, baka akong balikan ng mga yun. Kaya kailangan ko ng ganitong proteksyon. Kung sa bagay, ama nga naman ang lolo mo. O, sige na. Saka na tayo mag-usap. Kailangan ko nang umuwi eh. Paniguradong nagugutom na si Lolo Doro. Basta, yung pangako mo sa akin, ililibre mo ako sa arcade kapag may pera ka na. Oo. Hindi ko kakalimutan yun. Naglakad na si Ronron palayo kay Emilio. Umuwi siya sa kanilang kubo, dala ang bigas at agad siyang nagsaing. Habang si Lolo Doro naman ay abala sa mga halamang gamot nito. Isang umaga, habang nakatayo si Ronron sa gilid ng pamilya na umiiyak sa kamag-anak na mga ito na ililibing, ay hindi niya naiwasan na maging emosyonal. Tahimik niyang pinagmasdan ang mga kamag-anak na umiiyak. Habang ibinababa sa hukay ang kabaong, hindi niya napigilan ang sariling mapaluha nang maalala niya ang sarili niyang ama at ina. Magkasunod na namatay ang mga yon, kaya napakasakit nun para sa kanya. Kahit 5 taon pa lamang siya nang mangyari yon, ay sariwa pa rin sa kanyang alaala ang mapait na bahagi na yon ng kanyang buhay. Matapos ang libing, ay naglakad na si Ronron palabas ng sementeryo, dala ang bigat ng alaala ng kanyang pamilya. May nakasalubong siyang isang lalaking nakasuot ng malaking sombrero. Itim ang suot ng damit at pantalon. Hindi niya nakita ang buo nitong muka dahil bahagya itong nakayuko. Napahinto sa paglalakad si Ronron nang magsalita ang lalaki. Pwede ba akong magtanong sa iyo? Oo naman po. Tungkol po ba san? Totoo bang maraming aswang ang nakalibing sa sementeryong to? Ha? Ano po? Aswang po ba? Oo, aswang. Tama ang pagkakadinig mo. Natigilan si Ronron sa tanong ng lalaki. Saglit siyang nag-isip at tinansya niya kung dapat niya ba itong sagutin. Sa huli ay pinili niyang sabihin sa lalaki ang kanyang nalalaman. Hindi po ako sigurado eh. Pero ayon po sa kwento, nagkaroon daw po ng matinding laban noon sa lugar na to. May mga aswang daw at mga tao na naglaban at marami pong aswang na namatay. Sabi naman po ng mga matatanda, dito raw po inilibing ang bangkay ng mga aswang noon. Nang mapuno na po yung lumang sementeryo, ginawa ng sementeryo ng mga tao tong lugar na to. Muling tiningnan ni Ronron ang lalaki na para bang naghihintay pa ito ng mas marami pang kasagutan. Tatang, bakit niyo po pala naitanong? Saka, sino po ba kayo? Saglit na tiningnan ng lalaki si Ronron, ngunit walang binigkas na salita. Sa halip, tumalikod dito at naglakad palayo na para bang sinadyang iwan siyang nagtataka.
Sinundan ni Ronron ng tingin ang lalaki hanggang sa ito'y mawala sa kanyang paningin. Bagamat nagtataka siya kung sino ang lalaki, ay sinubukan niyang isantabi ang bagay na yon. Bumalik si Ronron sa kanyang gawain, ngunit sa kanyang isipan, nanatili ang kakaibang presensya ng lalaking yon at ang tanong nitong tila may malalim na dahilan. Inagabihan, habang natutulog ay dinalaw si Ronron ng isang kakaiba at nakakatakot na panaginip. Nasa gitna raw siya ng sementeryo. Sa kanyang panaginip, ramdam niya ang bigat ng paligid. Tila humihinga ang lupa na kanyang tinatapakan at ang malamig na simoy ng hangin ay parang bumubulong sa kanya. Naisipan ni Ronron na umalis na, ngunit bago pa man siya makagalaw ay nagsimulang umuga ang lupa na parang lumilindol. Nagulantang si Ronron nang isa-isang bumangon ang mga patay mula sa kanilang mga hukay. Mga kalansay na natatakpan ng putik at ang iba ay naaagnas na. Hindi nagtagal ay naramdaman niya ang malamig at matigas na mga kamay na humihila sa kanya paibaba sa lupa. Nagpupumiglas siya at sinubukan niyang sumigaw, ngunit tila walang boses na lumalabas mula sa kanyang bibig. Biglang napabalikwas ng gising si Ronron. Pawis na pawis siya at habol niya ang kanyang hininga. Luminga siya sa paligid ng kanilang maliit na kubo at agad na naaninag niya si Lolo Doro na tahimik na nakasilip sa bintana. Lolo Doro, ano pong ginagawa niyo dyan? Huwag kang maingay, Ronron. May tao sa labas. Sinubukan ni Ronron na sumilip sa bintana at doon niya nakita ang lalaki mula sa sementeryo. Nakatayo lang yun sa harapan ng kanilang kubo. Lo, natatandaan ko po ang lalaking yan. Siya yung lalaki nagtanong sa akin kung marami raw bang aswang na nakalibing sa sementeryo. Ronron, huwag mo nang kakausapin ng lalaking yan. Delikado siya. Hindi ka dapat magtitiwala sa lahat ng sasabihin niya. Pero bakit po, Lo? Ano bang meron sa kanya? Kilala niyo po ba siya? Saka na ako magpapaliwanag sa'yo. Basta pakinggan mo ako ngayon. Dito ka lang sa loob. Huwag kang lalabas kahit na ano mangyari. Bakit po, Lo? Ano pong gagawin niyo? Hindi sumagot si Lolo Doro. Umalis ito sa tabi ng binata at kinuha ang itak. Kinabahan naman si Ronron sa gagawin ng kanyang lolo, kaya pilit niya itong pinigilan nang makita niyang papunta sa pinto si Lolo Doro. Ngunit naging matigas ang kanyang lolo at tuluyan na itong lumabas habang tangan ang itak. Matapang nitong kinausap ang lalaking nasa labas. Umalis ka na rito! Ano't nagbalik ka pa? Tama ka. Nagbalik nga ako, Doro. Bumalik ako sa lugar na ito para maghiganti sa ginawa niyo sa akin. Ang kapal na mukha mo! Ikaw pa maghiganti! Gayong ikaw ang gulo sa lugar na ito! Ikaw, Guillermo! Kung naghahanap ka ng gulo, ako ang makakalaban mo! Umalis ka na rito! Dahil baka tuluyan na kita sa pagkakataon na ito! Akala mo ba ay natatakot ako sa'yo? Mahina ka na. Hindi mo na kayang protektahan ng mga tao rito gaya ng ginawa mo noon. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang kinuha mo mula sa akin, Doro. Hindi rin ako natatakot sa'yo, Guillermo. At hindi porket matanda na ako ngayon, ay mahina na ako. Umalis ka na at huwag ka nang babalik pa sa lugar na ito. Nalalapit na ang pagdating ng dilubyo, Doro. At sana, handa ka at ang lugar na ito sa pagbangon ng mga alagad kong pinaslang nyo. Tumawa ng malakas ang lalaki at marahang naglakad papalayo. Naiwang nakatayo si Lolo Doro sa labas ng kubo. Maya-maya pa ay pumasok na si Lolo Doro at agad nitong isinara ang pinto. Nanghihina itong napaupo sa kawayang saig habang hawak pa rin ang itak. Bakas sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Lolo,
Sino po ba talaga ang lalaking yun? Bakit po kayo galit na galit sa kanya? Siya si Guillermo, Apo. Ang pinuno ng mga aswang na sumalakay noon sa lugar natin. Ano? Siya po yung nasa kwento nyo? Yung may malaking laban ng mga aswang at tao na nangyari po dito sa lugar natin noon? Oo, Ron. Matagal ng panahon yun. Maraming aswang ang sumalakay dito. At si Guillermo ang kanilang pinuno. Pero dahil sa pagtutulungan ng mga tao, maraming napatay sa mga alagad niya. Nakatakas noon si Guillermo at ang akala ko hindi na siya magkakaroon ng tapang na bumalik dahil sa pagkatalo nila. Eh di, kung sakaling sumalakay po siya ulit, pagtulungan nyo na lang po ulit. Mag-isa lang naman siya eh. Sigurado ako na wala po siyang laban sa dami ng tao rito sa atin. Sa tingin ko, kaya matagal na nawala si Guillermo ay dahil nagpalakas siya. Hindi mo siya dapat maliitin, Ron. Gumagamit ng itim na kapangyarihan si Guillermo. Malakas siya at hindi siya kagaya ng isang normal na aswang. Naramdaman ni Ronron ang paggapang ng takot sa buo niyang katawan. Pero Lo, ano po yung sinabi niyang kinuha niyo sa kanya? Napatingin si Lolo Doro kay Ronron at bahagyang lumiit ang kanyang mga mata. Napansin ni Ronron ang pag-aalinlangan ng lolo niya na sagutin ang tanong niya. Tumikhim ito at waring nagdadalawang isip kung ano ang sasabihin. Hindi ko alam. Sadyang kung ano-ano lang ang sinasabi ng Guillermo na yon. Huwag mo nang isipin yun, Ron. Pero Lolo, Tama na, Ron. Matulog ka na. Kailangan natin magpahinga. Mahaba pa ang araw bukas. tumango na lang si Ronron pero hindi mapanatag ang kanyang kalooban. Nang humiga sila sa banig ay nakatitig lang siya sa kawalan. Nawala na sa isip niya ang nakakatakot na panaginip nang dahil sa pagdating ni Guillermo at sa mga bagay na nalaman niya tungkol dito. Kinabukasan ng umaga, matapos ang almusal, ay nakita ni Ronron si Lolo Doro na isinuot ang salakot nito. Alam niya na kapag isinusuot nito yon, ay meron itong pupuntahan. Palabas na sana ng kubo si Lolo Doro nang biglang nagtanong si Ronron. Lo, saan po kayo pupunta? Pupunta ako kay Kapitana Elena. Kailangang malaman niya ang tungkol kay Guillermo. Dapat ay malaman niya kaagad na narito na naman si Guillermo para makapaghanda ang lahat. Kung ganun, sasamahan ko po kayo. Hindi na kailangan, Ron. Dito ka na lamang at baka meron ka pang gagawin sa sementeryo. Wala naman po akong trabaho sa oras na to eh. At saka, gusto ko pong malaman kung anong gagawin ni Kapitana ngayong nandito na ulit si Guillermo. Sige na po, Lolo. Isama niyo na po ako. Napabuntong hininga si Lolo Doro. Kakulit na bata. Sige na nga. Pero huwag kang sasabat sa usapan namin dahil usapan niyo na matatanda. Oo naman po, Lo. Makikinig lang po ako. Pagkasamang lumabas ng kubo si Ronron at Lolo Doro at tinahak nila ang daan papunta sa bahay ni Kapitana Elena. Nang makarating sila sa bahay ng Kapitana, ay bumungad sa kanila ang malawak na bakuran nito. Ang bahay ay gawa sa makapal na kahoy at tila luma na, ngunit matibay pa rin. Si Kapitana Elena ay nakaupo sa kanyang silyang kahoy sa beranda habang nagkakape. Bagamat may edad na, malakas pa rin ang dating nito. Ngumiti ito nang makita si Lolo Doro. Pinapasok sila nito sa bahay. Magandang umaga ho, Kapitana. Magandang umaga rin naman, Doro. Ano't narito ka ng ganito kaaga? May kailangan ka ba? Elena, meron tayo malaking problema. Nagbalik na si Guillermo. Nagulat si Kapitana Elena. Hindi agad ito nakapagsalita. Napansin ni Ronron ang bahagyang pamumutla ng mukha nito. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga, Doro. Bumalik na sa lugar natin si Guillermo. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Parang imposibleng bumalik siya matapos natin siya matalo noon sa laban.
din ang iniisip ko. Pero nagpakita siya sa akin kagabi. Nagbanta siya na may paparating na dilubyo. Gusto niyang maghiganti at mukhang hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Kilala mo naman si Guillermo, Elena. Hindi siya basta-bastang aswang dahil meron siyang kapangyarihang itim. Di pa rin pala tumitigil ang Guillermo na yon. Pero kung sakali namang gugulo na naman siya, sigurado ako na manatalo pa rin natin siya, gaya ng sinapit niya at ng mga alagad niya dati. Wala talaga siyang kadala-dala. Elena, sa tingin ko ay naging mas malakas siya ngayon. Hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na bumalik dito kung alam niyang matatalo siya. Hindi natin dapat maliitin ang kanyang lakas. Kailangan maging doble ang ating paghahanda. Naiintindihan ko, Doro. Huwag kang mag-alala. Tatawagin ko ang lahat ng tanod at mga kasamahan natin. Paghahandaan natin ito. Kakausapin ko rin ng mga tao sa buong baryo. Kailangan magkaisa tayong lahat, gaya ng ginawa natin noon. Maraming salamat, Kapitana Elena. Kung ano man ang mapagpaplanuhan nyo, ay sabihan nyo lang kagad ako. Sige ho, aalis na ho kami ng apo ko. Matapos yun, ay naglakad na sina Ronron at Lolo Doro pabalik sa kanilang kubo. Mas lalong lumala ang takot ni Ronron dahil alam niya na hindi biro ang maaaring mangyari sa mga susunod na araw. Habang naglalakad sila pauwi, hindi napigilan ni Ronron ang magtanong. Lo, hindi po ba dapat umalis na tayo sa lugar na to? Kung malakas na po si Guillermo, baka mas mabuti na wala tayo rito bago siya sumalakay. Hindi tayo maaaring umalis, Ronron. Isa ako sa mga kailangan makipaglaban sa mga aswang at kay Guillermo. Pero Lo, matanda na po kayo. Paano kung hindi niyo na po kaya? Ronron, kung minsan wala tayong mapagpipilian kundi ang lumaban. Ang mga tao sa baryo at ang mga buhay nila ay nakasalalay sa mga taong handang lumaban na kagaya ko. Labis na nag-alala si Ronron para sa kanyang lolo. Hindi niya napigilang tanungin ang sarili kung ano ang magiging kapalaran nila sa paparating na panganib. Pero Lo, paano kung hindi po natin kayanin? Paano po kung sa pagkakataon po na ito ay sina Guillermo naman ang manalo? Apo, kailanman ay hindi na nanalo ang kasamaan sa kabutihan. Hanggat buo ang loob ng mga tao rito, ay hindi tayo basta-basta matatalo. Tahimik na tumango si Ronron kahit pa ang kanyang puso'y puno ng pangamba, lalo na para sa kanyang Lolo Doro. Nang sumunod na araw ay maagang nagising si Ronron upang magtungo sa sementeryo. Matapos niyang mag-almusal, ay kinuha niya ang mga gamit niya sa paglilinis ng mga puntod. May mga pamilya kasi nang namatayan na binabayaran siya upang linisin ang mga puntod ng mga yumaong mahal sa buhay ng mga ito. Sa kanyang paglalakad ay nakasalubong niya si Emilio at agad itong lumapit sa kanya. Ronron, tsaka pupunta. Hindi mo ba nakikita itong mga dala kong panlinis? Malamang sa sementeryo. May mga puntod akong lilinisan ngayon eh. Sisama na lang ako sa'yo. Wala naman akong ginagawa ngayon eh. Naiinip kasi ako sa bahay eh. Puro bunganga na lang ni nanay ang naririnig ko. O sige, pero huwag kang magulo ah. Promise, tutulungan pa kita. Magkasamang naglakad ang magkaibigan papunta sa sementeryo. Tirik ang araw pero sanay na sa ganun si Ronron. Pagdating nila sa sementeryo ay agad na inumpisahan ni Ronron ang paglilinis ng unang puntod na kailangan niyang linisin. Si Emilio naman ay abala sa panguhuli ng tutubi. Hinayaan na lang niya si Emilio kaysa saguluhin siya nito sa kanyang trabaho. Maya-maya pa ay napansin ni Ronron na wala na sa paningin niya si Emilio. Napakamot siya sa ulo habang hinahanap ang kanyang kaibigan. Nagulat si Ronron nang biglang sumulpot si Emilio sa likod niya. Nakakagulat ka naman, Emilio. Hindi ba sabi ko sa'yo ay huwag mo akong guguluhin? Paano?
Meron akong nakita eh. Halika, sumama ka sa akin. Ano ba yun? Kapag yan kalokohan ililibing talaga kita rito sa sementeryo ng buhay. Basta, sumama ka na lang sa akin. Bilisan mo. May pag-aalinlangan man ay sumunod pa rin si Ronron kay Emilio. Dinala siya nito sa dulong bahagi ng sementeryo kung saan kakaunti ang puntod na naroon. Itinuro ni Emilio ang lupa sa harap nila. Isang hukay na tila sariwa pa. Ang mga gilid nito ay parang minadaling hukayin at ang lupa ay kalat-kalat sa paligid. Tingnan mo yan. Parang may bumangon mula dyan, di ba? Hindi kaya... Naku po, baka may zombie na dito. Puro ka talaga kalokohan eh. Ano ba zombie ang sinasabi mo? Walang zombie. Pero, bakit kaya may hukay dyan? Saka sa pagkakaalam ko, walang ililibing ngayong araw. At saka, hindi naman ganyan ang hukay kapag may ililibing eh. Parang hinukay lang yan ng basta-basta eh. Eh ano yan? Para talaga may bangkay na bumangon dyan eh. Natawa si Ronron sa sinabi ni Emilio. Sige lang Emilio, ipilit mo pa na may zombie na bumangon dyan sa hukay na yan. Patay na ang mga bangkay, kaya imposible na bumangon pa ang mga yun. Alam mo, naaabala mo lang ang pagtatrabaho ko eh. Bahala ka na nga kung anong gusto mong isipin. Diyan ka na. Iniwan na ni Ronron si Emilio at bumalik na siya sa paglilinis ng puntod. Pero habang naglilinis siya ng puntod, ay bigla niyang naalala yung masamang panaginip niya na bumangon ang mga patay sa sementeryo at hinila siya papunta sa ilalim ng lupa. Hindi niya alam, pero bigla siyang kinabahan sa naisip niyang yon. Kinagabihan, nagising si Ronron dahil sa nakakasulasok na amoy na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Para yung nabubulok na bangkay na hindi niya mawarian. Inisip pa niya nung una na nagpalabas ng masamang hangin ang kanyang lolo dahil kahit tulog yon ay ginagawa nito yon. Pero nang sumingot siya ay nalaman niya na sa labas ng bahay nila nanggagaling ang mabahong amoy. Bumangon siya at kinusot ang kanyang mga mata. Habang tahimik niyang inaamoy ang paligid ay may narinig siyang kaluskos mula sa labas ng kubo. Napatingin siya sa may pinto dahil tila doon nanggagaling ang kaluskos. Hindi na nakatiis pa si Ronron at ginising na niya si Lolo Doro at agad din itong naamoy ang napakabahong amoy. Nagtaka si Ronron nang walang imik na bumangon si Lolo Doro. Agad nitong kinuha ang nakasabit na itak sa dingding. Palabas na sana ito ng pinto. Nang pigilan ito ni Ronron. Lolo! Lolo! Saan po kayo pupunta? Anong gagawin niyo at may dala po kayong itak? Sigurado ako may aswang sa labas po. Sa tingin ko, ay nagsisimula na maggasik ng lagim si Guillermo. Kung may aswang po sa labas, huwag na po kayong tumuloy, Lo. Baka kung ano po mangyari sa inyo. Hindi pwedeng hindi ko harapin to, Ronron. Kailangan ipakita ko kay Guillermo na hindi ako natatakot sa kanya. Dito ka lang at kahit ano mangyari, huwag kang lalabas. Nais pa sanang pigilan ni Ronron ang kanyang lolo, pero mabilis itong lumabas ng kubo. Isinarado nito ang pinto, ngunit binuksan din kagad yun ni Ronron ng kaunti at sumilip siya mula roon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang lolo niyang nakatayo sa gitna ng kanilang bakuran. Maya-maya pa ay may isang nakakatakot na nilalang ang nagpakita kay Lolo Doro. Alam ni Ronron na isa yung aswang, ngunit ang katawan nun ay naaagnas na at nakakasulasok ang amoy nun na abot sa kanyang kinaroroonan. Meron yung napakahabang dila na gumagalaw na akala mo ay isang ahas. Bigla na lamang sumugod ang aswang kay Lolo Doro. Sa paghaharap ng dalawa ay biglang nabitiwan ni Lolo Doro ang itak. Nang makita ni Ronron ang nangyari ay hindi na siya nagdalawang isip na tulungan ang kanyang lolo. Agad siyang lumabas ng kubo at tumakbo patungo sa lolo niya. Dinampot niya ang itak sa lupa, pero bago pa niya yun makuha ay siya naman ang sinunggaban ng aswang. Kinalmot siya ng aswang sa dibdib
at nahila ng kamay nito ang medalyon sa leeg niya. Nang wala na sa leeg ni Ronron ang medalyon, ay bigla siyang nakaramdam ng kakaibang init sa loob ng kanyang katawan. Para siyang sinusunog. Biglang nagbago ang anyo ni Ronron. Ang kanyang balat ay naging itim at ang mga kuko niya ay tumalim. Namula ang mga mata niya habang ang mga ngipin niya ay naging matutulis. Sa matinding galit ay inatake niya ang aswang. Gamit ang kanyang matutulis na kuko ay walang tigil niyang kinalmot ang aswang hanggang sa magkalasog-lasog ang katawan nito. Nang tumumba sa lupa ang naaagnas na aswang, ay sakalang huminto si Ronron. Nilingon ni Ronron si Lolo Doro na noon ay gulat na nakatingin sa kanya. Bigla niya itong sinugod dahil bigla siyang nakaramdam ng pagkauhaw sa dugo ng tao. Sinunggaban niya si Lolo Doro. Nang matumba ang matandang lalaki, ay pinaibabawan niya ito. Akmang sasakmali na ni Ronron si Lolo Doro nang malakas na nagsalita ang kanyang lolo. Ronron! Apo! Ito! Ang Lolo Doro mo! Lolo Doro! Huminto si Ronron sa akmang pag-atake. Naguguluhan siya. Umalis sa ibabaw ng kanyang lolo. Tumayo si Lolo Doro at mabilis na dinampot ang medalyon mula sa lupa. Inayos nito yon at muling isinabit sa leeg ni Ronron. Dahan-dahang bumalik ang anyo ni Ronron sa pagiging tao. Napahawak si Ronron sa dibdib niya habang nanginginig ang buo niyang katawan. Lolo! Ano nangyari sa akin? Bakit po ako naging aswang? Pumasok na tayo sa loob. Kailangan natin mag-usap. Nanatiling tahimik si Ronron habang nakatingin siya sa kanyang lolo na nauna nang pumasok sa loob ng kubo. Naguguluhan man, ay sumunod na lamang siya kay Lolo Doro. Pagpasok ni Ronron at Lolo Doro sa kubo, ay agad na isinarado ni Lolo Doro ang pinto. Naupo ito sa lumang bangko at ang itak ay inilapag nito sa tabi. Si Ronron naman ay nanatiling nakatayo. Gulong-gulo pa rin siya sa mga nangyari. Lolo, ano ba nangyari? Bakit po ako naging aswang? Huminga ng malalim si Lolo Doro bago nagsalita. Alam ko mabibigla ka sa sasabihin ko, Ronron. Pero sana, subukan mong intindihin ang lahat. Sana'y huwag kang magagalit sa akin kung inilihim ko man sa iyo ang katotohanan sa kung sino kang talaga. Ano po bang totoo? Sabihin niyo na po sa akin. Bakit po ako naging aswang? Ang medalyon na yan, ang pumipigil sa iyo para hindi lumabas ang pagiging aswang mo, Ronron. Kapag wala yan sa iyo, lalo na kapag gabi, ay lalabas ang totoo mong anyo. Pero bakit po ako naging aswang? Hindi ako ang tunay mong lolo, Ronron. Ang tunay mong lolo ay si Guillermo. Ang nakagisnan mong mga magulang ay hindi mo totoong magulang. Ang totoo mong nanay na si Elisa ay anak ni Guillermo. Pero tutol siya sa kasamaan ng kanyang ama. Nagtago siya dito sa lugar natin nang malaman niyang buntis siya. Kinupkup siya ni Kapitana Elena at doon kanya ipinanganak. Pero sa kasamaang palad, namatay ang nanay mo nang ipanganak kanya. At ikaw na po nag-alaga sa akin simula noon? Oo, tama ka. Tinanggap ko ang responsibilidad na alagaan ka. Ayokong mapunta ka sa kamay ni Guillermo dahil alam kong gagamitin ka lang niya sa kasamaan. Kaya nakipag-ugnayan ako sa kaibigan kong antingero. Ibinigay niya ang medalyon na suot mo ngayon. Yan ang naging dahilan. Kaya nabubuhay ka ng gaya ng isang normal na tao. Kung ganun po, ako pala ang tinutukoy niya sa sinabi niya na bagay na kinuha mo sa kanya dahil ako ang apo niya. Ganun na nga. Pero ngayong alam mo na ang katotohanan. Kung gugustuhin mo sumama sa kanya, hindi kita pipigilan. Karapatan mong pumili kung saan mo gusto. Napatingin si Ronron kay Lolo Doro at ang mga mata niya ay nanlabo dahil sa luhang gustong kumawala. Lolo, hindi ko po kayo iiwan. Alam ko na kaya niyo ako kinuha kay Guillermo upang mabuhay ako ng tama.
Kahit hindi po ikaw ang tunay kong lolo, para sa akin po, ikaw pa rin po ang lolo ko. Hindi na napigilan ni Ronron ang pagpatak ng kanyang mga luha. Lumapit siya kay Lolo Doro at niyakap ito ng mahigpit. Ayoko po kay Guillermo. Hindi po ako sasama sa kanya. Tao ako, Lolo. Kahit dugong aswang dumadaloy sa buong katawan ko. Salamat, Apo. Salamat at kahit nalaman mo ang totoo, ay hindi ka pa rin sasama kay Guillermo. Tama ka. Ayokong lumaki kang kagaya ni Guillermo. Naniniwala ako sa kabutihan ng puso ng iyong ina. At alam ko na yun ang ipinamana niya sa iyo. Mas lalong humigpit ang yakap ni Ronron sa kanyang Lolo Doro. Sa kabila ng nalaman niya, ay mas ninais pa rin niyang hindi iwanan si Lolo Doro dahil naniniwala siya na dapat ay pumanig pa rin siya sa kabutihan kahit isa siyang aswang. Kinabukasan ay maagang nagising si Ronron. Hindi maalis sa isip niya ang nangyari noong nakaraang gabi. Inalala niya ang sandaling nagbago ang anyo niya. Pakiramdam niya ay isa lamang yung panaginip. Ngunit sa halip na matakot o magalit, mabilis niyang tinanggap ang katotohanan. Alam niya na siya ang mahihirapan kung patuloy niyang itatanggi sa kanyang sarili kung ano talaga siya. Pagkatapos ng almusal, ay inaya ni Lolo Doro si Ronron na pumunta sa bahay ni Kapitana Elena. Hindi na tumanggi si Ronron at maya-maya pa ay magkasama na silang naglakad ng lolo niya patungo sa bahay ni Kapitana Elena. Pagdating sa bahay ng kapitan ay kumatok sila sa pinto. Pinagbuksan sila ng kapitana at agad na pinatuloy. May nangyari ba, Doro? May umatake sa amin kagabi. Isang aswang. Nagsisimula na si Guillermo. Pero huwag kang mag-alala dahil nasabihan ko na mga tanod. Nag-iisip lang ako ng paraan kung paano sasabihin sa mga tao na hindi sila magugulat o matatakot. Mabuti naman kung ganon. Mas maganda na maging handa tayong lahat. Pero ang aswang na umatake sa amin ay hindi pangkaraniwang aswang, Elena. Isa yung amalanhig. Amalanhig? Ano po yun, Lolo? Ang amalanhig ay maaaring namatay na tao o aswang na nabuhay muli. Karaniwan, bumabangon sila dahil may hindi pa sila natatapos na misyon nung nabubuhay pa sila. Pero sa nangyayari ngayon, malakas ang kutob ko na ginagamit ni Guillermo ang itim niyang mahika upang buhayin ang mga alagad niyang namatay noon sa labanan dito sa ating lugar. Ngayon, ibinabalik sila ni Guillermo bilang mga amalanhig. Kung ganon, amalanhig ang makakalaban natin? Oo, Kapitana. At mas mapanganib sila dahil kontrolado sila ni Guillermo. Ano natin sila lalabanan? May alam ka bang kahinaan ng mga amalanhig, Doro? Takot ang amalanhig sa tubig. Pero posible na nilagyan ni Guillermo ng itim na mahika ang mga amalanhig. Kung ganon, maaaring hindi tumalab sa kanila ang tubig. Natahimik ang tatlo ng ilang sandali. Baka sa mukha nila ang labis na pagkabahala. Kung hindi po uubra ang tubig, ano pong gagawin natin? Mag-iingat tayo, Ronron. Hindi lang lakas ang kailangan dito. Kailangan nating gamitin ang utak natin at kailangan nating magtulungan lahat. Pero Elena, meron ka pang dapat malaman. Alam na ni Ronron ang totoo kung sino talaga siya. Ang ibig mong sabihin ay alam na ni Ronron na isa siyang aswang? Oo, Elena. Kagabi, inatake siya ng aswang at naalis ang medalyon niya. Nag-anyong aswang si Ronron, kaya wala na akong nagawa kundi sabihin sa kanya ang katotohanan. Pero huwag po kayong mag-alala, Kapitana. Kahit si Guillermo po ang tunay kong lolo, ay hindi po ako papanig sa kanya. Ayoko pong gamitin niya ako sa masama niyang balak dito sa lugar natin. Salamat naman sa Diyos, Ronron. Doro, hindi ka talaga nagkamali sa pagpapalaki sa batang ito. Salamat, Elena. Pero natatakot pa rin ako sa puwersa ngayon ni Guillermo.
Mukhang kailangan natin ng dagdag na lakas. Napakunot ng noo si Kapitana Elena. Anong iniisip mo, Doro? Kailangan na natin kunin ang mutya sa Kuwebang Tulog. Pero, alam mong mapanganib yun, Doro. Marami nang sumubok na kumuha ng mutya. Pero karamihan sa kanila hindi na nakalabas ng kuweba. At hanggang ngayon, ay hindi pa rin nakikita ang katawan nila. Alam ko, Elena. Pero wala na tayong ibang paraan. Kung hindi natin susubukan, baka sa pagkakataong ito ay si Guillermo at ang mga amalanhig ang magwagi. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa kanila. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay tumango na si Kapitana Elena. Kung yan ang gusto mong gawin, hindi na kita pipigilan, Doro. Pero sa tingin ko, ay ipagpaliban mo muna ang pagtangkang pagkuha sa mutya. Hintayin muna natin na sumalakay sina Guillermo. Tansyahin muna natin ang lakas nila bago ka magdesisyon sa pagkuha sa mutya. Wala na tayong panahon. Ayokong hintayin pa ang una nilang pagsalakay. Ang gusto ko, ang una nilang pagsalakay ay yun na rin ang magiging huli. Hindi na nagsalita pa si Kapitana Elena. Marahil ay naramdaman ito na desidido na talaga si Lolo Doro na kunin ang mutya sa Kuwebang Tulog. Si Ronron naman ay napaisip kung ano ang magagawa ng mutya na yon at nais siyang makuha ni Lolo Doro. Tahimik na naglakad sina Ronron at Lolo Doro pauwi sa kanilang kubo. Ngunit ang utak ni Ronron ay ayaw uminto sa kakaisip sa kung ano ba talaga ang mutya na sinasabi ni Lolo Doro. Sa tagal na niyang kasama ang kanyang lolo, ay noon lamang niya narinig mula rito ang tungkol sa mutya na yon. "Lo, anong klase po bang mutya yung nasa Kuwebang Tulog?" Isa yung makapangyarihang mutya, Apo. At hindi basta-basta yun makukuha dahil binabantayan yun ng mga engkantada sa loob ng kuweba. Ibibigay lamang yun ng mga engkantada sa karapat-dapat. Kapag hindi maganda ang iyong hangarin, hindi ka na makakalabas pa sa kuweba at kailanman ay hindi ka na matatagpuan. "Pero bakit niyo po gustong kunin yung mutya kung may posibilidad po na hindi na kayo makalabas sa Kuwebang Tulog?" Dahil sa kung sino man ang makakakuha ng mutya, ay magkakaroon ng pambihirang lakas at proteksyon laban sa mga aswang at sa iba pang nilalang ng dilim. Magagamit ko ang mutya na yon para harapin si Guillermo at ang mga amalanhig. "Kaya niyo po ba talagang kunin ang mutya, Lolo?" Kailangan kong kayanin na po. Hindi lamang yun para sa akin, kundi para sa lahat ng tao na nakatira rito. Kung gusto nating magtagumpay laban kina Guillermo, ay kailangan kong makuha ang mutya. Tahimik na nag-isip si Ronron habang nagpatuloy sila sa paglalakad. Hindi niya maiwasang mag-alala para kay Lolo Doro. May tiwala naman siya na maganda ang hangarin nito, kaya nais nitong makuha ang mutya. Pero natatakot siya sa kung ano ang pwedeng mangyari rito sa sandaling pumasok ito sa Kuwebang Tulog upang kunin ang mutyang binabantayan ng mga engkantada. Maagang nagpunta si Ronron sa sementeryo upang maglinis ng mga puntod. Tahimik ang paligid at ang lamig ng simoy ng hangin ng umagang yon ay may dalang kakaibang bigat. Habang papalapit siya sa puntod na una niyang lilinisin, ay napahinto siya nang nakita niya ang maraming hukay sa ilang bahagi ng sementeryo. Labis na nagimbal si Ronron sa pumasok sa kanyang isip. Lumapit siya sa isa sa mga hukay. Nang sumilip siya, ay napansin niya na tila meron talagang bumangon mula roon. Nanginig sa takot si Ronron at bigla siyang tumakbo pauwi. Naiwanan niya ang mga gamit niya sa paglilinis dahil sa pagmamadali. Pagdating ni Ronron sa kanilang kubo, ay habol niya ang kanyang paghinga. Nang makita niya si Lolo Doro, ay napakunot noo ang matanda. Akala ko ba'y maglilinis ka ng mga puntod? Bakit nandito ka na kaagad, Ronron? "Lo, may nangyari po sa sementeryo." Ano nangyari sa sementeryo? "Marami pong hukay, Lo. Sa tingin ko, marami ng amalanhigang pinabangon sa hukay ni Guillermo." Ilan ang nakita mong hukay?
Hindi ko na po binilang eh, pero marami po, Lo. Napabuntong hininga si Lolo Doro. Bakas ang kaba sa mukha nito habang nakatingin sa malayo. Mukhang tama ka, Ronron. Malamang ay nag-aanda na si Guillermo para sa malaking pagsalakay ng mga amalanig. At sigurado ako na mamayang gabi sila sa salakay. Kailangan ko ng puntahan si Kapitana Elena. Kailangan niya itong malaman para makapaghanda ang mga tanod at ang iba pang makikipaglaban sa mga amalanig. Nagmamadaling umalis si Lolo Doro. Naiwang mag-isa si Ronron sa kanilang kubo habang ramdam niya ang bigat ng kaba sa kanyang dibdib. Kinagabihan, tahimik na naghahapunan sina Ronron at Lolo Doro. Ramdam nila ang tensyon sa paligid at kahit si Ronron ay halos hindi makakain sa kaba. Nang matapos ang hapunan, tumayo si Lolo Doro at kinuha ang itak nito. Ronron, magbabantay ako sa labas kasama ng mga tanod. Posibleng magsimula na ang pag-atake ngayong gabi. Manatili ka lang rito at huwag na huwag kang lalabas. Naiintindihan mo? Opo, Lolo. Pero mag-iingat din po kayo. Huwag ka mag-alala. Hindi ito ang unang beses na makikipaglaban kami sa mga aswang. Basta magdasal ka, Apo. Naniniwala ako. Nagagabayan tayo ng nasa itaas. Lumabas na si Lolo Doro at naiwan si Ronron sa kubo. Umupo si Ronron sa tabi ng bintana at nanalangin siya para sa kaligtasan ng kanyang lolo at ng kanilang buong baryo. Habang lumalalim ang gabi, hindi magawang makatulog ni Ronron. Ilang oras ang lumipas nang biglang marinig niya ang malakas na sigawan sa labas. Napagtanto niya na tama nga si Lolo Doro sa sinabi nitong sasalakay ang amalanig sa gabing yun. Lumapit si Ronron sa bintana at sumilip. Gusto niyang makita kung ano ang nangyayari, ngunit wala siyang makita dahil sa dilim. Doon na siya nagdesisyon na lumabas. Nais niyang makasiguro na walang masamang mangyayari sa kanyang lolo. Paglabas ni Ronron ay bumungad sa kanya ang kaguluhan. Ang mga tao ay may bitbit na balde ng tubig at binubuhusan ang mga amalanig. Ngunit walang epekto ang tubig sa mga yon. Ang mga amalanig ay patuloy pa rin sa pagsalakay sa bawat taong nakikita ng mga ito. Nakita ni Ronron si Lolo Doro sa gitna ng labanan. Kahit matanda na ito, ay mahusay pa rin yung gumamit ng itak laban sa mga kalaban. Hindi niya napigilang humanga sa kanyang lolo. Hanggang sa naisip ni Ronron na hindi pwedeng nanonood lang siya. Kailangan ay meron din siyang gawin. Napatingin siya sa kanyang medalyon at hinawakan niya yon. Kung tatanggalin ko to, magiging aswang ako. Magkakaroon ako ng lakas para labanan sila. Akmang huhubarin na ni Ronron ang medalyon nang makita niya si Lolo Doro na nakatingin sa kanya. Kaagad itong tumakbo papunta kay Ronron. Nang makalapit sa kanya si Lolo Doro, ay mahigpit nitong hinawakan ang kamay ni Ronron at pinigilan ang paghubad niya sa medalyon. Ronron, anong ginagawa mo? Lolo, gusto ko pong tumulong. Gusto ko po maging aswang para makalaban po ako sa mga amalanhig. Hindi, Ronron. Kapag ginawa mo yan, maguguluhan ang mga tao. Baka hindi ka nila maintindihan. Sa tingin mo ba'y tatanggapin ka nila kapag nakita ka nilang isang aswang? At isa pa, hindi mo pa kayang kontrolin ang pagiging aswang mo. Paano kung imbis na makatulong ka ay mas lalong maging komplikado ang sitwasyon? Natigilan si Ronron at tumingin kay Lolo Doro. Napagtanto niya na merong punto ang kanyang lolo. Lumuwag ang pagkakahawak niya sa medalyon hanggang sa tuluyang yung kumawala sa kanyang mga kamay. Tama ka, Lolo. Hindi ko dapat gawin to. Baka makapanakit ako ng ibang tao dahil hindi ko pa kayang kontrolin ang pagiging aswang ko. Bumalik ka na ron sa loob ng kubo. Doon ka muna. Hintayin mo na lang ako ron. Agad na bumalik si Lolo Doro sa pakikipaglaban sa mga amalanig, habang si Ronron naman ay nagtago na lamang at pinanood ang nangyari. Matapos ang matinding sagupaan, lahat ng amalanhig na sumugod ay napatay ni na Lolo Doro. Ang baryo ay muling nabalot ng katahimikan. Lumabas na si Ronron sa pinagtataguan niya
at sinalubong niya ng mahigpit na yakap ang kanyang lolo. Masaya siya dahil ligtas ito at hindi man lang nasugatan. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal sina Ronron at Lolo Doro, ay hindi maitago ni Ronron ang bigat na meron sa dibdib niya dahil sa muntik na siyang makagawa ng isang desisyon na sigurado siyang pagsisisihan niya. Halos hindi niya ginalaw ang pagkain niya dahil sa lalim ng kanyang iniisip. Masama ba ang pakiramdam mo, Apo? Parang wala kayatang ganang kumain. Hindi po kasi mawala sa isip ko yung gagawin ko sana kagabi. Patawarin niyo po ako, Lolo. Kung natukso po akong alisin ang medalyon. Ayos lang yun, Apo. Mahirap ang tukso. Lalo na kung alam mong makakatulong ka. Pero tandaan mo, ang pagiging aswang ay hindi solusyon para makatulong ka. Isa pa, hayaan mo na lang sa aming matatanda ang pakikipaglaban. Huwag mo nang uulitin yun na po, ha? Pangako po, hindi ko na po uulitin. Ipinagpatuloy nila ang pagkain. Pagkatapos ng ilang saglit ng katahimikan, ay muling nagsalita si Lolo Doro. Ronron, aalis ako pagkatapos natin mag-almusal. Saan po kayo pupunta, Lo? Sa Kuwebang Tulog. Kukunin ko ang mutya. Pero Lo, sa tingin ko hindi niyo po kailangan kunin pa ang mutya. Hindi ba't natalo niyo na ang mga malanhig kagabi? Sigurado ako na sa susunod nilang pag-atake ay matatalo niyo ulit sila. Ronron, Apo, hindi tayo dapat maging kampante. Malakas ang kutob ko na sinadya nilang magpatalo kagabi dahil gusto ni Guillermo na isipin natin na maihinang nila lang ang mga malanhig. Malakas ang kutob ko na kasama yon sa plano ni Guillermo. Hanggat buhay si Guillermo, hindi titigil ang mga malanhig sa pagsalakay. Kailangan kong kunin ang mutya upang matiyak na may laban tayo sa kanila. Hindi na nagsalita si Ronron, pero sa kaloob-looban niya ay hindi niya kayang hayaan ng kanyang lolo na magpunta sa mapanganib na kuweba. Tahimik siyang nagplano at nag-isip. Pagkatapos maghanda ni Lolo Doro sa pagpunta nito sa Kuwebang Tulog, ay nagpaalam na ito kay Ronron. Habang palayo si Lolo Doro, ay mabilis na nagpalit ng damit si Ronron at tahimik niyang sinundan ang kanyang lolo patungo sa Kuwebang Tulog. Hindi niya kayang manatili sa bahay nila habang hindi siya sigurado sa kaligtasan ng kanyang lolo. Naghintay lang ng ilang minuto si Ronron bago siya sumunod kay Lolo Doro. Matyaga niyang sinundan si Lolo Doro pero nakadistansya siya rito upang hindi siya nito maramdaman. Pumasok si Lolo Doro sa masukal na gubat. Matapos ang ilang oras ng paglalakad, ay narating na ni Lolo Doro ang paanan ng bundok. Doon ay tumambad sa kanila ang isang kuweba na may malaking pasukan. Agad na nagtago si Ronron sa likod ng makapal na halaman. Ang buong akala niya ay papasok na si Lolo Doro sa kuweba, pero umupo muna ito sa malaking bato sa labas ng kuweba. Inisip na lang niya na baka magpapahinga ang kanyang lolo matapos ang mahabang paglalakad. Tahimik na naghintay si Ronron habang pinapanood ang kanyang lolo. Minsan ay tumatayo ito at naglalakad-lakad, tapos babalik ulit sa pagkakaupo sa bato. Lumipas ang mga oras at bumagsak na ang dilim sa paligid. Ang kuweba ay naging mas nakakatakot sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi alam ni Ronron kung paano siya tumagal sa pinagtataguan niya. Pero nagpasalamat siya sa Diyos nang makita niyang nagsimula ng maglakad si Lolo Doro papasok sa kuweba. Lumabas si Ronron mula sa kanyang taguan at mabilis na naglakad palapit sa pasukan ng kuweba. Ngunit bago siya makalapit ng tuluyan, ay bigla siyang sinalubong ni Lolo Doro mula sa loob. Akala mo ba hindi kita nakita sa pinagtataguan mo kanina? Anong ginagawa mo rito, Ronron? Hindi man sabi ko sa'yo, ay sa bahay ka lang. Patawad po, Lolo. Gusto ko lang naman po makasigurong ligtas kayo eh. Delikado ang lugar na ito, Ronron. Umalis ka na at umuwi. Mas delikado po kung ako lang po mag-isang maglalakad pabalik, Lolo. O ganito na lang po.
Pumasok na po kayo sa loob ng kuweba tapos dito lang po ako sa labas. Hihintayin ko po kayo. Napakatigas talaga ng ulo mong bata ka. Pero sige, dito ka lang sa labas at wag na wag kang susunod sa loob ha. Opo, hindi po ako susunod. Bakit po kasi hinintay niyo pang dumilim bago kayo pumasok dito sa kuwebe? Dahil ito ang tamang oras para makuha ang mutya. Sige na, papasok na ako sa loob. Dito ka lang, Ronron. Magagalit na talaga ako sa iyo kapag sinuway mo pa ako. Opo, dito na lang po ako. Lo, good luck po sa inyo ha. Sana po makuha niyo po ang mutya. Tinitigan ni Lolo Doro si Ronron na para bang duda pa rin ito na susundin siya nito. Sinindihan na ni Lolo Doro ang dala nitong lampara at saka naglakad papasok sa kuweba. Sa kabila ng ipinangako ni Ronron na hindi na siya susunod sa loob ng kuweba, ay sumunod pa rin siya kay Lolo Doro. Maingat ang bawat hakbang niya at sinikap niyang huwag gumawa ng kahit na kaunting ingay. Sinundan niya ang liwanag mula sa lampara ng kanyang lolo. Ilang minuto silang naglakad hanggang sa marating ni Lolo Doro ang isang malawak na bahagi ng kuweba. Nang tumingala si Lolo Doro, ay napansin ni Ronron na nakatingin ito sa isang patusok na bato na nasa itaas. Nagmadali siyang nagtago sa likod ng malaking bato. Nang ilawan ni Lolo Doro ng lampara ang matulis na bato, ay nakita ni Ronron ang kislap ng mga kristal na nakabalot sa bato. Ang liwanag mula sa lampara ay tumama sa mga kristal at nagbigay ng makislap na liwanag na tila ba mga bituin yon sa kalangitan. Labis na namangha si Ronron at naramdaman niya ang kakaibang enerhiya mula sa kislap ng mga kristal. Makalipas lamang ang ilang sandali, ibinaba ni Lolo Doro ang lampara at pumikit. Nagsimula itong umusal ng mga salitang hindi naiintindihan ni Ronron. Ang boses ng kanyang lolo ang pumuno sa loob ng kuweba. Maya-maya pa ay ibinukas na ni Lolo Doro ang mga mata nito at nanatiling nakatingin sa patusok na bato. O mga makapangyariang engkantada ng kuwebang tulog, ako po ay nakikiusap sa inyo. Ipagkaloob niyo po sa akin ang mutya upang labanan ng mga awalanhig na sumasalakay sa aming bayan. Tulungan niyo po kaming protekta ng aming mga mahal sa buhay. Humanga si Lolo Doro sa tapat ng matulis na bato na para bang may hinihintay ito na mahulog mula roon. Nanatiling nakatingala si Lolo Doro habang punong-puno ng pag-asa ang muka. Habang nakatuon ang mga kamay ni Ronron sa malaking bato na pinagtataguan niya, ay biglang dumulas ang isa niyang kamay sa basang bahagi ng bato. Nawalan siya ng balanse at napasubsob sa lupa. Mabilis na napalingon si Lolo Doro sa kanya. Ronron! Anak ka ng teteng! Anong ginagawa mo dito? Hindi ka talaga marunong sumunod! Agad na tumayo si Ronron at may pag-aalangan ng umiti. Pasensya na po, Lolo. Nais ko lang po kasing masigurado kung ligtas kayo eh. Baka po kasi magaya kayo sa ibang sumubok na kumuha ng mutya. Sinundan ko po kayo rito para kung sakaling hindi na tayo makalabas, ay magkasama pa rin po tayo. Lumingon si Lolo Doro sa paligid at lumapit kay Ronron. Hinawakan siya nito sa braso ng mahigpit. Sinabi ko na sa'yo na delikado ang lugar na ito. Kailangan mo lumabas ng kuweba ngayon din. Hihilahin na sana ni Lolo Doro si Ronron palabas nang biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na nakakapangilabot na pag-angil mula sa labas ng kuweba. Pareho silang natigilan. Lolo, ano po yun? Sigurado akong amalanig yun. Baka nalaman ni Guillermo ang bala kong pagkuha sa mutya at sinundan niya tayo rito. Ronron, dito ka lang at huwag kang lalabas anuman ang mangyari. Para mo ng awa, sundin mo ako sa pagkakataon na ito. Ako na ang titingin kung may kalaban sa labas. Sige po, Lolo. Mag-iingat po kayo. Tiwala si Ronron na kayang labanan ng lolo niya ang amalanig
dahil meron itong dalang itak na nakasabit sa bewang nito. Hindi na nagsalita si Lolo Doro at malalaki ang hakbang na tinungo nito, ang daan palabas ng kuweba. Nang maiwan si Ronron na mag-isa, ay biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya mula sa madidilim na bahagi ng kuweba. Biglang napatingin si Ronron sa matulis na bato na nasa gitna ng malawak na bahagi ng kuweba. Tila may mahiwagang puwersang humila sa kanya patungo roon. Dahan-dahan siyang lumapit at itinapat niya ang sarili sa matulis na bato. Tumingala siya at tinitigan niya ang mga kristal na nakabalot doon. May naririnig siyang mga bulong pero hindi niya maintindihan kung ano ang sinasabi ng bulong na yon. Biglang nagliwanag ang dulo ng bato at unti-unting nabuo ang isang maliit na liwanag na tila isang perlas. Nanlaki ang mga mata ni Ronron sa pagkamangha at gulat. Pakiramdam niya ay nahipnotis po siya ng liwanag na yon, kaya hindi niya maialis ang mga mata niya roon. Hanggang sa nakita niya na tila malalaglag na ang liwanag na nasa dulo ng matulis na bato, at ang agad niyang naisip ay baka yun na ang mutya. Naisip din niya na baka hindi yun maaaring malaglag sa lupa. Makalipas lamang ang ilang segundo, ay tuluyan nang humiwalay ang liwanag sa dulo ng bato at bumulusok na yon pababa. Wala nang ibang nasa isip niya, kundi ang saluhin yun gamit ang kanyang bibig. Ngumanga siya at tuluyang pumasok ang mutya sa kanyang bibig at nalunok niya yon. Naramdaman ni Ronron ang paglakbay ng mutya sa kanyang lalamunan. Impit na napasigaw si Ronron nang maramdaman niya ang mabilis na pagdaloy ng kakaibang init sa buo niyang katawan. Napaluhod siya at ang kanyang mga palad ay nakatuon sa malamig na lupa. Tila napakaraming nangyayari sa loob ng katawan ni Ronron na hindi niya maipaliwanag. Sa pagkakataon na yon ay bumalik na si Lolo Doro. Agad na tumayo naman si Ronron. Kinabahan siya dahil hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng lolo niya sa sandaling malaman nito ang nangyari. Mukhang ligaw na hayop lang yung narinig nating pag-angil. Wala akong nakitang amalanig o kahit na anong aswang sa labas. Lo, ano po meron lang po sana akong itatanong. Ano yon, Ronron? Lolo, ang mutya po ba ay puting liwanag na maliit? Oh, ganun nga ang itsura ng mutya. Ang mutya po ba malalaglag po mula sa dulo ng matulis na bato na yun? At kailangan pong saluin ng bibig, kaya ka po nakanganga dito kanina? Tama ka, ganun nga. Sandali lang. Bakit mo itinatanong ang mga yan? May nangyari ba habang wala ako, Ronron? Lolo, ano po kasi? Nalunok ko po ang mutya. Ano? Bakit mo ginawa yon? Ako ang dapat kukuha ng mutya at hindi ikaw. Naku, pasensya na po. Nataranta po kasi ako kanini. Nakita ko po malalaglag na po ang mutya. Natakot po ako na mahulog yun sa lupa kaya sinalo ko po. Napailing si Lolo Doro habang pilit na pinahupa ang inis. Ako dapat ang lulunok ng mutya, Ronron. Alam mo bang napakahalaga nun sa akin para sa laban nating kina Guillermo? Lolo, bakit kasi umalis pa kayo? Kung hindi sana kayo lumabas, malamang kayo po makakakuha ng mutya Sige po, iluluwa ko na lang po. Kung hindi naman po, siguro may lalabas ko yun kapag gumamit po ako ng banyo. Mo na yun may lalabas sa katawan mo. Habang buhay na yung nasa loob mo, Ronron. Napabuntong hininga si Lolo Doro at tila alam nitong wala na itong magagawa sa nangyari. Wala na. Wala na tayo magagawa. Nangyari na ang hindi dapat mangyari. Tara na. Uuwi na tayo. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Tahimik na sumunod si Ronron habang puno siya ng kaba at takot sa maaaring kahinatnan ng kanyang ginawa. Habang naglalakad palabas ng kuweba, ay naisip ni Ronron na isang malaking pagbabago ang naganap sa kanyang buhay.
Kinabukasan ng umaga ay nagtungo sina Ronron at Lolo Doro sa bahay ni Kapitana Elena. Agad silang pinapasok ng kapitana at nag-usap silang tatlo sa maliit nitong sala. Si Ronron naman ay tahimik lamang habang si Lolo Doro ay seryosong nagsimula ng usapan. Kapitana, nakuha na namin ang mutya sa kuwebang tulog. Totoo ba sinasabi mo, Doro? Abay, salamat sa Diyos. Napakahalaga niyan para sa ating lahat. Napakalaking tulong niyan sa laban natin sa mga amalanhig at kay Guillermo. Ngunit nagtaka si Kapitana Elena nang makita nito ang seryosong ekspresyon ni Lolo Doro. At sandali lang. Bakit naman ganyan ang mukha mo, Doro? May nangyari ba? Hindi ako nakakuha ng mutya. Si Ronron ang nakakuha. Ano ka mo? Abay, bakit si Ronron? Paano nangyari yon? Kapitana, aksidente po ang nangyari. Nasa loob po ako ng kuweba at lumabas sandali si Lolo Doro dahil nakarinig po kami ng pag-angil sa labas ng kuweba. Yun po. Nakita ko pong may maliit na liwanag na malalaglag mula po dun sa matulis sa bato. Natakot po ako na mahulog yun sa lupa kaya sinalo ko po gamit ang bibig ko. Hindi ko naman po sinasadyang manunok yun eh. Natigilan si Kapitana Elena na parang hindi pa rin makapaniwala sa sinabing yun ni Ronron. Ano na ang gagawin natin ngayon, Doro? May paraan ba para mailabas ang mutya mula sa kanya? Wala ng paraan, Kapitana. Ang mutya ang pumili kay Ronron. Mukhang siya na ang matagal lang hinihintay ng mga engkantada na magmay-ari nito. Ang mutya ay habang buhay ng nasa katawan ni Ronron. Kung ganon, si Ronron na talaga ang tagapangalaga ng mutya ng Kuwebang Tunog. Ganon na nga. Dahil na kay Ronron na ang mutya, wala na tayong magagawa kundi isama siya sa laban. Siya na ngayon ang bago nating kaalyansa laban sa mga amalanhig at kay Guillermo. Napalunok si Ronron. Naguluhan siya at natakot sa bigat ng responsibilidad na biglang umatang sa kanyang balikat. Ngunit nang tiningnan niya ang mukha ng kanyang lolo at ni Kapitana Elena, ay napagtanto niyang wala siyang karapatang umatras. Ronron, handa ka pa makipaglaban kina Guillermo? Handa ka bang harapin ang mga amalanig? Opo, Lolo. Gusto ko pong tumulong. Ayoko may masaktan pang mga tao sa ating lugar. Saka, wala na rin po ako mapagpipilian dahil nasa akin na po ang mutya. Malaki ang papel mo, Ronron. Sana'y kayanin mo ang hamon na ito. Wala kang dapat na ipag-alala dahil nasa likod mo kaming lahat. Tumango si Ronron. Alam niyang wala nang atrasan yun. Hindi niya akalain na dahil sa simpleng aksidenteng pagkakalunok niya sa mutya, ay tuluyang nagbago na ang kapalaran ng kanyang buhay. Simula noon ay halos araw-araw nang sinasanay ni Lolo Doro si Ronron sa pakikipaglaban. Itak ang napili ni Lolo Doro na pagtuunan ng pansin ni Ronron na maaari niyang gamitin laban sa mga aswang. Ronron, kahit nasa inamot siya, ay hindi ka pwedeng dumipende lamang sa kapangyarihan nito. Kaya dapat ay marunong ka rin gumamit ng kahit isang armas man lang. Kailangan mong sanayin ang sarili mo sa paghawak at paggamit ng itak. Inabot ni Lolo Doro ang itak kay Ronron na agad naman niyang tinanggap. Sinimulan na ni Lolo Doro ang pagtuturo kay Ronron ng tamang paghawak ng itak at kung paano yun gagamitin ni Ronron sa pakikipaglaban. Paulit-ulit nilang ginawa ang mga galaw hanggang sa bumilis ang reflexes ni Ronron. Pagkalipas lamang ng ilang araw na pagsasanay, ay nagtungo sina Ronron at Lolo Doro sa gitna ng sementeryo. Hawak ni Ronron ang itak habang pinagmamasdan ang paligid. Bakit po tayo nandito, Lolo? Ano pang gagawin natin dito? Dito natin susubukan ang husay mo sa pakikipaglaban na po. Sigurado ko na merong amalanhig na magpapakita sa atin dito. Matyagang naghintay sina Ronron. Maya-maya lang ay may gumalaw sa lupa na malapit sa kinatatayuan nila. Nagsimulang bumuka ang lupa at mula roon ay bumangon ang isang amalanhig
Agad na umalingasaw ang nakakasulasok nitong amoy. Nang makita sila ng amalanig, ay agad itong nagsimulang lumapit sa kanila. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Ronron at inihanda niya ang kanyang sarili sa pakikipaglaban. Humigpit ang paghawak niya sa dala niyang itak. Sinugod ng amalanhig si Ronron habang ang mahaba nitong dila ay nakaturo kay Ronron. Ngunit mabilis na nakaiwas si Ronron. Isang mabilis na hampas ng itak ang ginawa niya at nagawa niyang putulin ang dila ng amalanig. Agad niyang sinundan yun ng pagtaga sa balikat ng amalanig. Bumagsak sa lupa yun at naputol ang braso ng halimaw. Ganyan nga, Ronron! Gamitin mo ang mga itinuro ko sa'yo! Dama ni Ronron ang daloy ng init sa kanyang katawan mula sa mutya. Lalo siyang bumilis at ang bawat galaw ng amalanig ay naging malinaw sa kanyang paningin. Gumawa siya ng isang mas matapang na atake at tinarget ang leeg ng halimaw. Sa huli, isang malakas na taga mula sa itak ni Ronron ang tuluyang nagpabagsak sa amalanig. Nang humandusay yun sa lupa, ay unti-unting naglaho ang katawan nito na parang abo sa hangin. Magaling, Apo! Hindi lang lakas ang pinakita mo, kundi disiplina at tapang. Maraming salamat po, Lolo Doro. Hindi ko yun magagawa kung hindi po dahil sa inyo at sa kapangyarihan po ng mutya. Parang ang lakas-lakas ko po, Lolo. Pakiramdam ko, kaya ko ang kahit na ano. Tandaan mo, Apo, na ang mutya ang pumili sa'yo dahil alam nitong kaya mo. Pero wag mong kalimutan na mas malaki ang ambag mo kung bakit ka malakas ngayon. Hindi ka nalang basta bata, Ronron. Isa ka ng mandirigma. Matapos na masubukan ang kasanayan ni Ronron sa pakikipaglaban, ay nagdesisyon na silang umuwi. Habang naglalakad pabalik sa kanilang bahay, ramdam ni Ronron ang bagong tiwala sa sarili. Alam niyang nagsisimula pa lamang ang kanyang laban, ngunit handa siyang harapin ang kahit na anong panganib para sa kanyang Lolo Doro at sa lahat ng tao sa kanilang lugar. Isang tahimik na gabi, nakadungaw si Ronron sa bintana ng kanilang kubo. Maliwanag ang buwan ng mga oras na yon, at ang malamig na hangin ay tila nagbigay ng bigat sa kanyang iniisip. Malayo ang kanyang tingin na parang hinahanap ang kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Lumapit si Lolo Doro kay Ronron at tinapik siya nito sa balikat. Kanina pa kita napapansing tahimik, Apo. Ang lalim yata ng iniisip mo. May gumugulo ba sa isip mo? Pwede mong sabihin sa akin kung ayos lang sa'yo. Lo, iniisip ko lang po kung bakit po ako ang pinili ng mga engkantada sa Kuwebang Tulog na bigyan po ng mutya. Sa dami ng mas karapat dapat, bakit ako po na isang aswang? Ronron, hindi nagkakamali ang mga engkantada sa pagpili ng pagkakatiwalaan nila ng mutya. Marahil ay nakita nila ang puso mo. Nakita nila ang kabutihan mo, ang tapang at ang hangarin mong tumulong sa iba. Hindi mahalaga kung ano o kung sino ka para sa kanila. Ang mahalaga ay kung sino ka ngayon at kung ano ang kaya mong gawin para sa kabutihan. Pero sa totoo lang po, Lo, pakiramdam ko po ay hindi ko alam kung kaya ko bang labanan ng totoo kong lolo na si Guillermo. Kahit paano po dugo niya pa rin ang dumadaloy sa akin. Hindi ko kayang sagutin yan para sa iyo, Apo. Pero tandaan mo ito. Ano man ang desisyon mo, ay maiintindihan ko. Ikaw ang may hawak ng mutya at ikaw rin ang may kakayahang magdesisyon kung paano ito gagamitin. Pero malaki ang tiwala ko sa iyo na tama ang gagawin mo, Apo. Maraming salamat po, Lolo. Salamat po sa paggabay niyo sa akin. Malaking parte po kayo ng buhay ko, lalo na sa kung ano ko ngayon. Siguro, kung hindi niyo po ako inilagaan, ay kasama ako ni Guillermo na nakikipaglaban sa inyo. At isa ako sa nag-aasik ng kasamaan dito sa lugar natin.
Sinabi ko naman sa'yo, Apo, hindi kita tiningnan na isang aswang nang magdesisyon akong alagaan ka. Para sa akin, ay totoo kitang apo. O paano? Matutulog na ako. Matulog ka na rin at bukas ay maaga pa ang ating pag-iensayo. Umalis na si Lolo Doro sa tabi ni Ronron at nauna na itong natulog. Napatingin si Ronron sa buwan at pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na kakayanin niya ang anumang pagsubok na darating sa kanyang buhay. Dama niya ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat, pero kahit paano ay gumaan ang pakiramdam niya dahil sa mga sinabi ng kanyang Lolo Doro. Ramdam niyang malapit na ang laban, ang pagsubok na magpapakita kung talagang karapat-dapat siya sa mutya. Simula noon ay palagi nang kasama ni na Lolo Doro at ng mga tanod si Ronron sa pagbabantay sa lugar nila tuwing gabi. Palagi silang nakabantay sa posibleng pag-atake ng mga Amalanig at ni Guillermo. Isang gabi, naglalakad si Ronron kasama si na Lolo Doro at ang mga tanod. May dalang lampara ang ilan, habang ang iba'y may hawak na itak at sibat. Si Ronron naman ay dala ang kanyang itak. Biglang tumigil ang grupo nang makarinig sila ng mga kaluskos at malalalim na ungol na mula sa kakahuyan. Dahan-dahang naglabasan mula sa kakahuyan ang mga Amalanig. Ang bilang ng mga yon ay napakarami. Akala mo ay alon yun ng mga halimaw na papalapit sa kanila. Sa harapan ng mga Amalanig ay naroon si Guillermo. Malaki ang katawan nito na puno ng peklat mula sa mga nakaraang laban. Ang mukha nito ay nakakatakot na may mga matang namumula. Meron itong matutulis na kuko at mga ngipin. Sa leeg nito ay nakasabit ang isang malaking medalyon. Huminto ang mga kalaban at ngumisi si Guillermo. Sa gabing ito, sisiguraduhin ko na lahat ng tao rito ay kamatayan na kahahantungan. Walang sino man ang makaliligtas sa inyo. Masyadong mataas ang pangarap mo, Guillermo. Hindi mo kami matatalo. Minsan ka na naming tinalo at tatalunin ka ulit namin ngayon. Napangisi si Guillermo at tumingin kay Ronron. Dito pala ang aking apo. Ronron, dapat ay nasa panig kita. Dugo ko ang dumadaloy sa ugat mo. Umanib ka sa akin kung nais mo pang mabuhay. Kailanman ay hindi ako papanig sa kasamaan. Mas gusto kong maging tao at hindi katulad mo. Kung ganon, wala na pala akong magagawa. Kahit dugo ko dumadaloy sa'yo, ay hindi kita sasantuhin. Kailangan mo ring mamatay. Natigilan si Ronron, tila sumikip ang dibdib niya. Doon niya lubos na naunawaan na kahit lolo niya si Guillermo ay wala itong pagmamahal sa kanya. Humanda ang lahat at pinagtibay ang kanilang loob para sa napipintong digmaan. Sa isang sigaw ni Guillermo, sinugod ng mga Amalanig si na Ronron. Ang mga tanod, kasama si Ronron at Lolo Doro, ay matapang na hinarap ang mga Amalanig na parang mga halimaw na gutom na gutom. Ang sigaw at ungol ng mga nilalang na yon ay sumalubong sa mga tunog ng itak at sibat. Si Ronron naman ay napako ang tingin kay Guillermo. Nagsimulang humakbang si Ronron patungo kay Guillermo. Ramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit mas nangingibabaw ang kagustuhan niyang manalo sila laban sa mga Amalanig at kay Guillermo. Guillermo! Ako ang harapin mo! Nagtagpo ang mata ni na Ronron at Guillermo. Napangisi naman si Guillermo. Hindi porket dugo ko dumadaloy sa ugat mo, ay matatalo mo na ako, hunghang! Hindi sumagot si Ronron. Sa halip ay humakbang siya nang mabilis palapit kay Guillermo. Inundayan niya si Guillermo ng isang malakas na taga. Tumama yon sa braso ni Guillermo, ngunit nagulat si Ronron nang makitang mababaw lang ang sugat
na nilikha ng pag-atake niyang yon. Mabilis na gumanti ng atake si Guillermo at isang malalim na kalmot sa dibdib ang natamo ni Ronron. Napaigtad si Ronron at naramdaman niya ang init ng dugo na umagos mula sa kanyang sugat. Mabilis na lumingon sa paligid si Ronron at nakita niya ang kasamahan niya na isa-isa nang napapalood. Ang iba ay sugatan at halos wala ng lakas. Hanggang isang ideya ang pumasok sa isip ni Ronron. Napatingin siya sa medalyon na nakasabit sa kanyang leeg. Walang pagdadalawang isip na hinubad niya ang medalyon at itinapon yun sa lupa. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Ronron nang magsimulang magbago ang kanyang anyo. Sa isang kisap mata ay nag-anyong aswang si Ronron. Naramdaman niya ang pagsasanib ng lakas niya bilang isang aswang at ang kapangyarihan ng mutya na nasa loob ng kanyang katawan. Natigilan si Guillermo. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Ronron ang takot sa mukha nito. Sigurado si Ronron na naramdaman na ni Guillermo ang nagkukumawalang lakas niya. Mabilis na sinugod ni Ronron si Guillermo at sa bilis ng kanyang galaw ay hindi na nakaiwas si Guillermo sa pagtaga niya ng itak sa tagiliran nito. Umatake si Guillermo pero lahat ng yun ay matagumpay na naiwasan ni Ronron. Hanggang sa napuno na ng galit ang puso ni Ronron at mas naging mabilis at mabangis ang pag-atake niya kay Guillermo. Paulit-ulit niyang sinaksak at tinaga si Guillermo. Nang isaksak niya ang itak sa tiyan ni Guillermo, ay tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Duguan ito at puno ng sugat. Tumayo si Ronron sa tabi ni Guillermo at tiningnan niya ito ng nanlilisik niyang mga mata. Katapusan mo na, Guillermo! Maawa ka sa akin, Ronron. Ako pa rin ang iyong lolo. Si Lolo Doro ang lolo ko. At hindi ikaw! Binitiwan ni Ronron ang itak at malakas siyang sumigaw. Hinablot niya kay Guillermo ang medalyon na suot nito at gamit ang isang kamay ay dinurog niya yon. Ngunit hindi pa tapos si Ronron. Sinunggaban niya si Guillermo sa liig gamit ang kanyang matutulis na pangil at sa isang malakas na puwersa, tinapos niya ang buhay nito. Ang katawan ni Guillermo ay tuluyang binawian ng buhay habang ang ulo nito ay halos humiwalay na sa katawan sa lakas ng pagkakasakmal doon ni Ronron. Kasabay ng pagkamatay ni Guillermo ay sabay-sabay na bumagsak sa lupa ang lahat ng amalanig at nilamon ng lupa ang katawan ng mga yun. Bumalik ang katahimikan sa paligid, ngunit agad ding nabasag ang katahimikan nang magsigawan ang mga tao sa tuwa dahil sa tagumpay na kanilang nakuha ng gabing yun. Lumapit ang mga tao kay Ronron at sa kabila ng anyo niyang aswang ay walang natakot sa kanya. Binuhat siya ng mga ito habang paulit-ulit na isinisigaw ang pangalan ni Ronron. Hindi napigilan ni Ronron ang maluwa habang nakatingin sa kanya si Lolo Doro na bakas ang pagmamalaki sa mga mata para sa apo. Nang ibaba si Ronron ng mga tao, ay agad siyang nilapitan ni Lolo Doro para yakapin ng mahigpit. Matapos ang pagyayakapan nila, ay masaya siyang tiningnan ni Lolo Doro. Ronron, apo, hindi pa rin ako makapaniwala. Nagawa mong pagsamahin ang kapangyarihan ng mutya at ang iyong pagiging aswang. Lolo, hindi ko rin po alam kung paano yun nangyari. Pero alam ko po na kung wala kayo, ang mutya at ang tiwala ng mga tao ay hindi ko po magagawa ang lahat ng yun. Kayo po ang nagturo sa akin na kahit ano pa ako, may halaga ako. Hindi talaga nagkamali ang mutya sa pagpili sa iyo, apo. Hindi mo alam kung gaano kita ipinagmamalaki. Lumipas ang ilang araw at tuluyan nang bumalik ang kapayapaan sa lugar ni na Ronron. Nagpatuloy si Ronron bilang isang supiltorero. Sa araw-araw ay abala siya sa paglilinis ng mga puntod, habang sa gabi ay kasama niya si Lolo Doro at ang mga tanod sa pagbabantay dahil alam nila na hindi sila maaaring maging kampante.
Muling nagbalik si Ronron sa pag-aaral sa tulong ni na Kapitana Elena. Bagamat isa ng estudyante si Ronron, ay hindi pa rin niya kinalimutan ang responsibilidad niya bilang tagapangalaga ng mahiwagang mutya. Ngunit ang higit na nagpapasaya kay Ronron ay ang pagtanggap ng lahat ng tao sa kanya sa kabila ng pagiging aswang niya. At para sa kanya ay isa yon sa mahalagang bagay na natanggap niya matapos nilang matalo si Guillermo at ang mga amalanig. Hanggang sa lumipas pa ang maraming taon, si Ronron, ang aswang na tagapagligtas na nagtataglay ng makapangyarihang mutya, ay nagpatuloy sa pagiging haligi ng kanilang lugar laban sa kadiliman.